Okay, welcome again to the Audio Vintage Restoration FB Philippines. Ito po ang inyong lingkod, si JM Malonda, na gumagawa ng mga ganito. Bablog ko lang do, no, itong napakagandang vintage amp ng AU5900 ng Sansui. Unang-una sa lahat, pagka magpapagawa kayo, siguraduhin yung dali nyo, no, sa talagang manggagawa. Hindi ko sinabing sa akin, ano, maraming magaling na manggagawa, baka nga mas marami pang magaling sa akin eh, hindi lang kilala, kulang lang sa exposure sa social media, no. Kasi pagka itong mga ganitong appliances nyo, tulad nito, dinala nyo to sa mga pangkaraniwang mga shop, no. Hindi ko naman sinisiraan yung mga pangkaraniwang shop, ano, na makikita mo may amplifier, may rice cooker, may microwave, may washing machine, may mga electric pump pa, may mga TV. Eka nga masasabing napakagaling nila, no, dahil eka nga jack of all trades sila, di ba? Pero master of none. Dito sa Audio Vintage Restoration FB Philippines, nakapokus tayo rito sa mga ganitong uri ng gawaan, ano. Doon nyo dalhin sa mga talagang mga kilalang gumagawa nito. Huwag yung mga nakita nyo lang electronic shop, dadalhin nyo ron, baka lalo lang magka-leche-leche yung unit nyo, no. Tulad ng nangyari dito, na kulang na yung mga pyesa at in-improvise pa ng eka nga trabahong ewan, ano, na hindi maintindihan, na po pwede naman eka nga i-restore yung original na power supply niya. Hindi ko pa ganong na bubuting-ting lang husto, no. Pero sa nakita ko lang, ito, ayan, o, kung makikita nyo, may mga kulang na pyesa na yan. Daming pyesang nawala dyan. Ayan, o, diode, capacitor. Diba? Ayan, makikita. Tapos ngayon, ito pinagpuputol yung wire. Napakasagwa tuloy tignan, napakapangit. Ayan. Na, yung tatlong wire na yan, na dapat, dito naka-connect. Sa connector na to, no? Kitang-kita naman, ayan, black, brown, orange. So, ayan. Ba't nagkaganyan? Ngayon, ang pangit na tuloy tingnan. Ganun pa man, mabubuo pa rin natin yan. Pero, ika nga, di ba, sumagwa, di ba? Kasi nawala na yung mga pin. Yung mga ganito, ayan, no, nawala na yung mga ganyan. Saan ko natin ngayon nahanapin yun? Yung mga kinakabit na ganyan. Di mangyayari ngayon dyan, rekta na yan, no? Di ba? Hinang na yan. Okay, gagamitan na lang ng connector yan, terminal block, para nga maayos naman tignan, hindi ganyan. And then, kaya siguro niya ginanyan yan dahil hindi niya nga magawa, no? Hindi niya ma-restore yung power supply. Kaya tanging paraan niya, kasi itong dalawa na to, itong ano na yan, supply ho yan ng tone control at saka ng phono preamp. Iba naman yung supply ng main amp. Ito naman yun na nagpapa-under sa amplifier. Kaya siguro ito ang buo rito, kasi ano yan dual, split type yan. Kumbaga ba, meron ho yan B+, tsaka may B negative, bukod pa yung common ground. So po, ganun po yan. Siguro malamang ang buo rito, kung hindi ako nagkakamali, yung B negative, no, yung sa mga digital, kung tawagin BCC, negative, malamang yan ang buo. Kaya hindi niya magawa itong positive siguro para mapagana ng maayos yung tone control. Ang ginawa niya ngayon, nilagyan niya ngayon ito, na hindi naman kasama, hindi naman naaangkop, hindi naman nararapat, para ganyanin, di ba? Maliban na lang kung sunog na yung circuit board nito sa ilalim. Yung circuit mismo, yung line, maaaring
sirang-sira. Ngayon, hindi niya na magawa. Kaya ginanyan niya na. Pero, alam nyo, ito napaka simpleng paraan yan. Madali hong gawin yan. Madaling gawa ng paraan yan. Maski ka nga, sunog na sunog yung mga line yan sa ilalim, ano? Kayang-kayang habulin yan. Kasi analog yan, maluluwag yan, madaling ano yan. At saka makikita naman natin yan sa service manual na kung paano yan bubuin uli at ano talaga yung mga original parts na nakalagay dyan, ano yung value, may babalik ko yun. Hindi tulad nito, meron pa ritong adapter ng laptop yata ito, pan laptop tong ano na to, na dinikit ba dito, ayan nakadikit na hindi naman angkop, na masasabing ito yung mga ganitong klaseng trabaho, mga trabahong loko to, no? Hindi magandang ano yan, hindi magandang trabaho yan. Kahit ako, hindi ako gagawa ng ganyan, kaya sigurado yan, pagka yan, nabuksan yan ng susunod na gumawa at matinik din talaga yung susunod na nagagawa, di ka libre din, mapipintasan ako, no? Pagka ginawa kong ganyan. Kung hindi ko man kakayanin yan, masasabihin kong wala nang pag-asa, hindi ko kayang gawin. Mas madali naman yun, mas maganda naman aminin na lang kung hindi kayang gawin. Sorry na, hindi na ako magagawa. Bakit? Hindi ko kayang gawin, di ba? Ganun lang kadali. Kaysa rin sa gagawa nyo ng mga ganyang mga kaparaanan na hindi naman angkop, hindi naman nararapat. Kasi ang sabi nito nung una, ano daw to, cracking sound. Ngayon, pagka-cracking sound naman, ito yan, malamang. Itong tone control. Yan, yung bass, treble, tsaka mid. Triple tone control. Yan ang circuit board niyan. Kadalasan itong mga ganito, pagka nagloko na to, dahil matanda na tong unit, may edad na to, hindi naman bago to eh. Ang solusyon ho rito, nire-recap na ho ito. Hindi naman kinakailangan recap mo lahat yan, pati yung mga transistor, pati yung mga resistor, capacitor, i-recap mo. Ang main na nire-recap dyan, kasi para maliwanag tayo, pagkakaintindi ng iba pag sinabing recap, papalitan lahat ng pyesa. Merong ganun, pupwede rin yun, pero matrabaho masyado yun. At saka unang-una, saan ka naman kukuha ng mga pyesa na kakabit mo dyan, di ba? Dahil kasi yung mga nakakabit na yan, yung mga resistor na yan, mga original yan. Hindi kinakalawang yung ano yan, yung mga paa niyan. Ngayon, kung i-recap mo yan, mabibili mo na ngayon ng mga resistor. Wala namang iba, di ba? Hindi gawa ng incheck, ng China. Kaya nga, kinakalawang yung mga paa. Ultimo nga yung mga transistor ngayon, nagdidikitan sa magnetic, sa magnet. Na dapat hindi. Hindi tulad ng Japan, yung mga pyesa nila ay original. Kaya ito, ang masasabi ko rito, ito ay nagawa na rin to at siguro maaaring ito talaga yung problema. At nangyayari naman, matapos mo i-recap ito at meron pa rin, sigurado i-recap mo na rin yung tinatawag na differential transistor, differential tranny, at saka yung OP amp ng main amp. Sigurado doon ang gagaling yun. Pagka nirecap mo yan at meron pa rin, diba? Kaya ngayon, kung halimbawa meron naman bridge sa likuran yan, meron niyang separation ng main in tsaka preamp out. Napaka daling gawin ng paraan yun. Unang-una, yung tone control, kabit mo muna sa ibang amp. Ngayon, pag nagputok-putok na gano'n, na tumunog-tunog na gano'n, na parang watusi o parang may nagsasangag, ayun na, positive na. Yung tone control, ang i-recap mo. Ito yun ang gawin mo. Pero minsan talaga, dahil sa kalumaan ng pyesa, maski na i-recap mo na tone control, meron ka pa rin i-recap talaga sa main amp na kadalasang
nangyayari, no, sa mga ganitong vintage na amplifier system, no. Kaya dapat talaga recap mo to, recap doon. Kasi kung halimbawa sabihin natin meron nagtatanong, sir, pwede ba repair lang? Pwede naman repair lang. Siyempre mas mura yon, pero mas matrabaho nga yun kung tutuusin. Dahil kasi pagka ganun repair lang, hahanapin mo dyan kung alin dyan yung mismong pyesa, yung transistor na may leak na nagluloko. Hahanapin mo, isa-isa mong bubunutin yan, isa-isa mo rin ikakabit. Siyempre repair eh. Hindi tulad ng recap, pag binunot yan, diretso palit, palit ng palit, puro bago. Yun ang advantage nun. Pero siyempre, medyo mahal, dahil mahal ang pyesa. Pangalawa, kung i-repair lang, ano ba, nakita mo ito pala, itong dalawang ton, transistor yung nagluloko. Then, pinalitan mo. Repair ang pinag-uusapan natin, ha. Mga ilang buwan, meron na naman. Maaari kasi yung kinabit mo, nasira na nitong mga kasamang pyesa na to, yan, o, yan. Yung mga itim na yan, na mga transistor, maaaring nasira niya na rin. Kaya ika nga, panibagong bayaran na naman, panibagong paggawa, siyempre. Kasi pag hindi mo pinagawa yan, at naririnig mo naman sa speaker mo na pumuputok-putok ang speaker mo, at nagpo-protect, at pinipilit mo, baka mapuruhan yung ano mo, yung main amp mo. Hindi sa nananakot ako. Talagang yun ang pinaka resulta nun. Pag pinilit mo yung isang sound system na may unusual sound na, talagang sumisira ho ng main amp yun, ng mga power transistor. Siyempre, naturalmente, pag nasira ang power transistor, kadalasan ho talaga, pati driver sira. At siyempre, ang sakit niyan, hindi naman yan basta mag-o-open lang. Shorted yan, sigurado. Sigurado may bibigay din ng mga resistor. Na eka nga, hahanapin mo. Lalo ngayon lalaki yung problema sa mga ganong pangyayari. Tapos, babalik rin ko muna. Uli, para matuloy ko yung paliwanag ko sa inyo. Mukhang maganda to eh. Example to eh. Ayan. Ito, makikita nyo, lagyan natin ng ilaw. Dali lang Dali lang po. Lagyan natin ng ilaw para mas maliwanag yan. Makita nyo, nagtataka ako doon sa mga ibang technician. Hindi ko na papangalanan pa, na babanggitin pa. Kaya ba, sabihin naman eh. Masyado naman tayong kasi kanya-kanyang diskarte yan. Meron pa silang mga test light, ikakabit, isi-series, kung paano, bago ipapower, o pag nakita nila, umilaw, may shorted. Siyempre, natural. Pero kung tutuusin, yung kadalasan, yung mga test light na yun, nakikita ko yun doon sa mga technician, o maski ako, ginagawa ko yun, sa mga technician ng sasakyan, na pinag-testing nila yon sa mga fuse, kung putok o hindi na. Kaya, tinetest valve nila, dahil kadalasan, siyempre, sa automotive, lalo na yung mga, alam kong mga automotive shop, mga taksihan, hindi naman talaga sila gaano gumagamit ng mga multimeter dyan eh. Talagang ang test lang nila dyan, yun nga yung continuity, yun lagi ang lang nila dyan, ang binabasihan nila. Kaya hindi nila talaga kinakailangan ng multimeter dyan, dahil unang-una wala naman silang sinusukat ng mga voltahe, at wala rin naman silang tinetesting ng mga pyesa na katulad sa electronics na, for example, yung diode, testingin mo, hindi pwede yung test light doon. Kinakailangan talaga ron, normal na multimeter o mga capacitor, transistor, multimeter talagang ginagamit, yung pong mga ganon. Kaya ngayon, napakadali kasi yan na mag-troubleshoot ng amplifier, lalo na to, electronics yan, vintage yan, napakasimple yan. Hindi yan katulad ng mga ABR, ng mga digital, masyadong komplikado yun. Kasi ang pagkakaiba nun, may system control yun, may processor, yun, yung dalawa na yun. Pag yung mga yun, nasira yun, goodbye na, at pahirapan na yun. Hindi katulad ng analog, napakadaling gawin ko nito.
Ang gawin nyo, halimbawa, nakita nyo, putok yung fuse, di ba? Kalasin nyo yung fuse, lagyan nyo na kagad ng panibagong fuse. Same ampere dapat. And then ngayon, di nakakabit na. Ibig sabihin, complete circuit. Ano, walang nakatanggal na pyesa, ha? Complete circuit. Yung mga pumutok na fuse, napalitan nyo na. Okay. Ganito pag troubleshoot. Kunin nyo yung dulo ng plug. Doon pa lang sa plug, lagay nyo kahit na times 10 lang sa multimeter. Tapos power on nyo. Pagka nakita nyo, pumalo yung tester, ibig sabihin, okay yung transformer nyo. Ngayon, pag hindi, siyempre, trace nyo muna. Bakit ayaw? Ba't wala? Sira ba yung switch? O sira ba yung main switch? Yung sa AC? Yan ang mga dyan. Yun ang mga tamang pag-test. Di ngayon, nakita mo, sira pala yung fuse din sa main AC, no? No, sa mismong fuse ng transformer sa primary. Di palitan mo. Ngayon, pagka napalitan mo, wala pa rin. Di, check mo yung switch. Di wala pa rin. Tingnan mo, may broken line. Siyempre. Baka mamaya, mayroong naka-series doon na resistor na kadalasan ang value nun mga 0.047 ohms, 5 watts kadalasan. Lalo na sa mga TV, meron nun. Yung mga vintage na TV, yung mga Sony Trinitron na meron siyang picture tube na dati ko rin ginagawa, na ngayon hindi ko na ginagawa dahil talagang phase out na ho yun. Wala nang gumagawa kasi ng mga flyback nun, ng mga yoke, pagay ng mga nasira, goodbye na, no? Kasi wala nang gumagawa nun. At saka yung picture tube, kung masira, wala na rin tayong makukuha, Hindi tulad dati, nung nagkalat pa sa pier yan, talagang gumagawa rin ako ng mga ganyan. At master din natin yan, yung mga ganyang klaseng appliances. Okay, balik tayo. Ngayon, ito na. Ngayon, na-trace mo na, di ba? Napalitan mo na ng switch, di ba? Tapos, tinesting mo uli sa plug, ayaw pa rin. Check mo mismo yung plug, yung AC plug. Baka mamaya, putol na sa loob, walang koneksyon. Hanap ng sira. Yung pala, sira lang. Yung cordon, di ba? Ganon, checkin mo. Ngayon, pag okay naman yung cordon, naayos mo na lahat. Naayos mo na yung switch. Naayos mo na yung fuse, okay naman. At wala pa rin. Malamang, sira na yung transformer. Kaya gawin mo, testingin mo direkta yung mga terminal ng transformer. Ngayon, pag nakita mo, open na, yun, siyempre, yun muna, unang step. First thing first, gawin muna yung transformer para ma-restore yung kuryente, yung power supply, di ba? Ganun lang kadali yun. Ngayon, sakali naman buo, okay, pumalo na. Pag on mo rito, di ba? Nandun na, walang kuryente, walang involved na kuryente pa, multimeter lang, pamamagitan lang na multimeter. Pinower on mo, pumalo na. Ayos, may reading, ayos siya, di ba? Susunod mo pupuntahan yan, itong dalawang filter capacitor, para malaman mo kung yung system may shorted o wala, at kung bakit pumutok yung fuse, di ba? Okay. Testerin mo, pag ganon, pumalo, sagad, todo, times 10 ang range sa multimeter. Tinester mo rito, pumalo, sagad. Binaligtad, pumalo, sagad. Dito ulit, pumalo, sagad. Check mo muna yung power supply. Kasi baka mamaya, shorted na yung full wave mo. Yung rectifier. Check mo muna yung diode. At baka shorted na yun. Talagang papalo ng papalo yan. Kasi pag good, pag test mo ganon, papalo pero hindi sagad. Pag binaligtan mo yung polarity, papalo, sabay babalik. Good. Dito rin sa kabila, ganon din ang sistema. Ganon. Ngayon, napatunayan mo
sa sarili mo, na-test mo na yung rectifier. Alin ba yung rectifier dyan? Teka, hanapin natin. Mukhang nasa kabila eh, nasa ibabaw yung ito, rectifier to, ayan. Oh. Diode yan, ito yung diode na then dumadaan yung kuryente galing sa transformer. Then papasok dito sa filter capacitor bago pupunta direkta sa supply ng main amp. Ngayon kung mapatunayan mo ito, okay to, no? Okay to. Susunod mong gawin, tulad niya, no? Meron siyang connector, 'di ba? Pwede mong bunutin, ihang mo, testerin mo kasi baka mamaya yung capacitor mismo ang sira, shorted yung capacitor. Kaya testerin mong ganun, ito nakabunot na to dapat, nakahang na para hindi sumama yung reading nung main amp. Testerin mo uli. Ganun pa rin. O, baliktara, pumapalo, palitan mo yan. Sigurado yan, sira yan. Basta sure ka, ito, okay to ha. Kasi ikaw gumagawa, ikaw nagte-test, dapat alam mo yan. Yun. So yun, sa pag-test sa mga power supply ng main amp, na hindi na kinakailangan ng mga test valve, ng mga kung ano-ano pa, no, na instrumento. Okay. Pangalawa, papunta na tayo, papasok na tayo sa loob ha. Na testing mo, okay. Ayos, di ba? So, kung ayos yan, balik mo na. Yan, balik mo na. Shorted pa rin, di ba? Pero okay naman siya, okay naman to, okay naman. Tinester mo, ganun, shorted pa rin siya. Ano, unang-unang gagawin? Unang-unang gagawin mo dyan, tanggalin mo na to. Sigurado yan. May shorted dyan, may sira dyan. Baklasin mo. Ngayon, para wag kang malito doon sa mga baguhan, no, picturean mo, yan, no. Ganyan, picturean mo. Yan, kasi complementary yung dalawa na yan. 2SC, ano yan, NPN. 2SA, PNP. Yan, ganun. Positive, negative, positive. Negative, positive, negative. Yun ang ibig sabihin ng NPN tsaka PNP. Yan ay power transistor